Welcome back dito po sa Doy TV Sports. At ito po ang ating special na pagtutok. Part 3 na po tayo. Diyan po sa nangyaring trahedya sa mga manlalaro po ng Ateneo de Manila University Men's Basketball Team or ng Blue Eagles. At ang latest nga po dyan is lumabas na ito si Coach Tab Baldwin. Siya po yung nagbigay ng statement at nagpaunlak ng interview. At mainly humingi po siya ng paumanhin, patawad sa pamilya po ng biktima na hindi naman po tinanggap ng pamilya. Kasi nga po sila ay nakukulangan pa sa impormasyon kung ano ba talaga nangyari dyan. At ang ating Vice President naman din po ay nagbigay din ng pahayag through interview na siya din po ay nakukulangan sa response ng Ateneo. At nagsalita din po itong asawa ni Coach Tab Baldwin. So ano po ang obserbasyon ko sa mga ito? Mabilis lang po ito, no? The camp ng pamilya po ng na biktima po na si late Rene Baterponia ay humihiling po ng transparency sa university. Let the students speak, let the coach speak. Okay. At sa interview naman po netong nila Pau Salud at ito ni Homer Saison through the Paucas channel ay redundant lang naman din po ng nauna ng naging statement ni Coach Tab Baldwin. Mas malinaw pa nga po yung kanyang statement eh. At least doon sinabi niya na they tried everything, 'di ba? Para nga po maging safe at maging maayos yung kanilang training, pero alam naman po natin ang nangyari at mainly nga po humingi siya ng patawad doon, di po ba? So ganun din ang nangyari sa interview. So anong pinagdadaanan niya? So this is not all about Coach Tab Baldwin. We are not targeting Coach Tab. We are after the truth and we believe that through him maliliwanagan po tayo kasi siya po ang head doon. Siya ay nandoon mismo. Kaya, yun ang gusto naming malaman. Kumbaga tayo rin, no? Gusto rin sana natin dito. Yung parang strategy po ang ginagawa nila na i-delay muna ang informasyon, no? Parang they are preparing for a legal battle, no? Or talaga, sila lang nag-aantay lang ng mga opisyal na pagtapos po ng investigasyon or affidavit, di po ba? Bago sila mag-release ng kanilang kasi siguro ayaw nilang magkaroon ng discrepancy, ayaw nilang magkaroon ng mga incomplete information, di ba? Kaya gusto nila itong ilabas ng talaga opisyal, no? Sa tamang panahon, di ba? Yan ang lumalabas diyan sa interview nila. Na wala talaga tayong nakuha kasi ang mga tanong sa ating kaisipan na gusto sana nating itanong nila, aware naman yung host doon, pero hindi nga, sa tingin ko hindi nila pwede ilabas yun or itanong yun kay Coach Tab. Number 1 is ano nangyari? Number 2, nakausap mo na ba yung pamilya na lumalabas na hindi pa, di ba? Number 3, anong klaseng training yung isinagawa niya doon? Number 4, bakit sa lugar na yun? Na panood po natin yung panayam naman dito sa may-ari ng resort at sinabi niya doon na nakakausap niya mismo si Coach Tab at in-inform siya ng sitwasyon po ng resort na yun, particular yung dagat. At ito naman po lumabas nagbigay din ng statement ang asawa po ni Coach Tab Baldwin. At ginawa niya nga po ang statement or kaya siya lumabas para hindi naman sila maiugnay dito kay Coach Tab. Kasal nga sila pero hindi na po sila magkasama. Yun po ang sinabi niya, no? Ngayon, ano ba yung sinasabi niya dyan? Nagbigay daw po siya ng warning, no? Okay? Sa Ateneo na hindi raw po ligtas sa mga manlalaro o ang mga estudyante sa kanya. Pero iba daw po naging response ng Ateneo, no? Okay, panoorin niyo na lang po yung kabuuan ng interview, no? Nandiyan naman po, nilalagay ko naman kung saan niyo pwedeng mapanood. Okay? Ito po dapat isama, no, sa investigasyon ng mga kapulisan. Di po ba? I-validate ito pong sinabi ng asawa ni
So di umano, uulitin ko, di umano, sinabi po ng asawa nito ni Tom Baldwin na nakipag-ugnayan daw siya sa Ateneo, pero na hindi raw po safe ang mga estudyante. So sinabi niya to na hindi raw safe ang estudyante kay Tom Baldwin, pero iba po nag-response sa Ateneo. So this information, dapat po ma-verify kung totoo talaga ito. Okay? So, malaki din po siguro ang magiging ambag niyan sa investigasyon, sa akin pong paniniwala. At yun na nga po, so, sa kabuuan, wala pa po talaga tayong linaw kung ano talaga nangyari. At ilang araw na po nakalipas, 4 na po, Kaya tayo po yung nakatutok at hindi po natin ito, of course, titigilan hanggang sa malaman talaga natin ano nangyari dyan. Again, accountability po, at transparency, lahat po ng ito, hustisya sa mga biktima po, kung meron dapat managot, hindi po ba? Hindi po pwede dito na sorry, Hindi po pwede yun ang gusto po natin malaman dito talaga anong nangyayari, yan bang mga standards is nasunod at sino ang dapat managot kung meron man. Salamat po sa inyo lahat. Magkikita po tayo sa susunod kapag meron po tayo ulit na laman na impormasyon. Pag-komentuhan po natin yan at of course pag-usapan natin dito. Let me know your thoughts mga guys, mga Kadoy TV Sports. Comment na po. Maraming salamat sa inyo lahat.